President Marcos Jr., siya po ang Commander-in-Chief, Chief Executive, nagbilin po at nagsalita na sa harap ng matataas na opisalis ng ating militar. Pakinggan po ninyo ang kanyang mga bilin at sinasabi sa kabila po ng mga pagsubok, lalo na sa panahong ito, sa isyu ng laban sa korupsyon at politika. In these challenging times, when uncertainty tries to cloud our vision, one truth remains clear. Our republic endures because those who protect it do not falter. Despite these waves of changes, your purpose remains unchanged: to uphold our Constitution, remain loyal to the republic, and to protect all Filipino citizens. Sinabi yan ng Ayan, Pangulo sa ikatlong taon ng pag-host ng hapunan ng palasyo para sa mga Council Sergeants Major, mga senior enlisted personnel na tagapayo sa AFP Chief sa pagbuo ng mga polisiya sa kasundaluhan. Nagpasalamat ang Pangulo sa patuloy nilang katapatan sa serbisyo sa gitna ng mga kasalukuyang hamong kinakaharap ng bansa, kabilang ang geopolitical tension, ekonomiya, ang pagkalat ng fake news at ang tinawag niyang pagsubok sa pagkakaisa ng bansa. Kamakailan ay sunod-sunod ang mga paratang laban sa Pangulo at kanyang pamilya, tulad ng pagdawit sa Pangulo, sa katiwalian, at maging aligasyon ng paggamit ng... Tama po yan. So, thank you GMA News yata ay naglabas ng balita kasama sa regular coverage yan sa Palasyo ng Malacanang. Ayun, kaya ako pinarinig sa inyo yun. Yun po ang magandang bilin at paalaala ng ating Pangulo as Commander-in-Chief sa mga opisalis ng ating militar. Manatiling tapat sa saligang batas, tapat sa ating mamamayang Pilipino. At maganda po yan. Tinanggap po yan ng ating militar. Paulit-ulit na sinasabi ni Defense Secretary Teodoro at General Browner, Chief of Staff ng AFP, na sila ay magiging professional, non-partisan. So, pagkaganyan po na may mga ganyang okasyon na ang Pangulo mismo nagsasalita, iba po ang dating niya. Kaya kung sino man po yung mga nagre-recruit, although mga retiradong militar naman ang gumagawa niyan, hindi lahat kakaunti sila. Huwag na niyo kumbinsihin na ang mga militar ay maligaw ng landas dahil alam nila kung ano ang mangyari sa kanila. Sakit sa ulo, tanggal sa trabaho, iba-ibang kaso, at magiging labag pa yan sa karapatan ng mamamayan na kailang sinumpa ang tungkulin, handang ibuhos ang buhay, ibuhis ang buhay, kahit dumanak pa ang dugo, ipaglalaban nila ang saligang batas at mamamayan. Yan po yan. So, yung palaalang yan ng Pangulo, napakahalaga yan. Okay? Katatagan, pang-seguridad, internal, external security ng bansa. Huwag natin kalimutan, tayo po'y patuloy na inaagawan at binubuli ng People's Republic of China. Militarya na kataya dyan at gobyerno. Isang pampolitika dahil sa kanilang mga personal interest ng mga nagpapabagsak sa gobyerno. Militar din na magbibigay ng proteksyon sa mamamayan kasama ang kapulisan. Kaya yung paalaala, bilin ng ating Pangulo as Commander-in-Chief, mahalaga ito. Kaya naman ibinabalita natin. Okay? Para po alam nyo, hindi nagpapabaya ang Pangulo at hindi magpapabaya ang ating military sa mga dapat nilang obligasyon sa bayan. Kaya kayo naman po mga nagre-recruit, layunin ay pang-sarili, pang-agaw ng kapangyarihan. Huwag niyong gamitin ang military. Mapapahiya kayo. Hindi ibubuhis ng mga sundalo ang kailang buhay dahil sa isang pampolitika. Magbubuhis lang ng buhay ang mga sundalo para ipaglaban ang teritoryo ng Pilipinas, ang buhay at seguridad ng mga Pilipino. Yun. Hindi pagbubuhis ng buhay para sa politika na papabor sa inyo lang. Huwag niyong kalimutan, nadala na ang military noong 1986, nadala na ang mga military noong 1987 hanggang 89. Panahon ni Cory, 25 kudita walang nangyari. Panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, nagkudita rin, nag-aklas ng military, wala rin nangyari. Marami natanggal, marami nakasuhan, marami nakulong. Hindi magtatagumpay ang habang panahon kung labag sa batas at walang suportang mamamayan. Nagtagumpay lang noong 1986 pero nangyari. Nagbago ba ang buhay natin? Hindi. Inabuso lang ng mga naghawak ng kapangyarihan. Nagpayaman lang ang mga nakahawak sa pwesto. Ganon din ngayon sa kasalukuyang gobyerno.
Ang plano ng mga taong gustong mang-agaw, ang purpose lang nila maghawak ng kapangyarihan, maghiganti. Pero walang malinaw na agenda kung paano igabay ang gobyerno, ang mga Pilipino sa napakaraming issue. Laban sa korupsyon, paano lalabanan yon? May issue ng korupsyon ang gusto nilang ipalit. Paninindigan sa West Philippine Sea, paano nila lalaban yon? Ang lahi nila, walang sinabi sa issue ng West Philippine Sea, kinaibigan pa ang China. Issue sa iba pang mga bagay, programa para sa mahirap, programa para sa kalusugan, programa para sa education, hinawakan nila yon. Anong nangyari? Wala rin. Kaya wala eh. Sa aking opinion, uulit-ulitin ko, ang agenda nila mang-agaw lang at maghawak ng kapangyarihan at salapin ng bayan. That's it. May nakita na ba kayo na inilatag sila sa kanilang mga press conference interview kung paano tugunan ang sinasabi nilang problema at alam natin problema? Wala. Ang alam nila at gusto nila, pag sila'y nag-take over, ilabas si Duterte sa kulungan, akala nila ganun kadali. Ilabas yung mga nakulong na dahil sa kaso, ilabas at ibaliwala itong investigasyon sa korupsyon. Kasi kakampi nila yung iba diyang kakasuhang senador at congressman at kontraktor. O anong klaseng agenda yun? Para ba sa bayan yun? Gaganda ba ang buhay natin? Aba, kayong mamamayang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, nagpapakatotoo lang ako dahil ako'y may paninindigan at malasakit sa ating bayan. Bakit natin ilalagay yung sa tingin natin, lalo tayong lulubog? Bakit kayo maniniwala sa ang tingin natin, lalo lang mapapahamak tayo? Doon na tayo sa sinasabi ng batas. Si Pangulong Marcos, merong political will hanggang 2028, siya ang Pangulo. Sundin natin yan. Pagdating ng 2028, merong presidential national election, maghalal tayo ng karapat-dapat na may magandang record, may kakayanan, at hindi yung personal lang ang laban. Ganun lang kasimple. At bantayan natin, kahit na sino maging Pangulo, nasusunod kay Pangulong Marcos after 2028 presidential election, kung matino, suportahan natin. Pag mali, palpak, bakit natin susuportahan niya? Kasi pera natin, buhay natin ang nakataya. Kaya laging ang karapatan ng taong bayan, under the law, karapatan ng taong bayan, dahil sa pera, laging sagrado. Huwag niyong ipamimigay yan. Huwag niyong babaliwalayan. Ako at ang aking mga channel, lagi kong pinanindigan yan. Nandito ako para sa inyong kaalaman, for information. Wala akong ibang agenda dahil hindi ako politiko. Kahit marami nag-recruit sa akin, sumama ako sa kanila, maging politiko ko, ganito ako sa gobyerno, ayaw ko. Masarap ang feeling na ikaw ay independent, ikaw ay malaya, at wala kang pinagkakautangan ng loob kung hindi ang mamamayang Pilipino. Yun lang yun. Pero politiko, negosyante kung sino-sino yan, nanggagamit lang, politikong manggagamit lang, ay naku, bahala kayo sa buhay nyo. Maghanap kayo ng inyong kayang ibudol o bulahin. Ako hindi. Gagawin ko ang gusto kong gawin, paninindigan, para sa mga followers, subscribers at viewers natin araw-araw. Kasi kayo ang laging bida nito. Please like, share, follow and subscribe kung hindi pa.